Isang malawakang rally ang naganap noong 2012 hindi lang sa India kundi pati sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa Nirbhaya case. Ang 22 years old na si Jyoti Singh at ang kanyang kaibigan na si Awindra Padey ay natagpuan sa gilid ng kalsada habang nagmamakaawa sa mga dumadaan na tulungan sila. Halin-hinang pinagsamantalahan at pinagtulungan ng 6 na kalalakihan ng dalaga sa loob ng bus habang ito ay umaandar. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari niyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Ang 22 years old na si Jyoti Singh ay ipinanganak sa Delhi, India noong May 10, 1990. Panganay siya sa 3 magkakapatid. Nagmula sa maliit na village sa Balia District sa Uttar Pradesh bago sila lumipat sa Delhi para sa mas magandang buhay. Mataas ang pangarap ng mag-asawang Singh para sa kanilang mga anak lalo pat nagmula sila sa mahirap na pamilya. Ang kanyang ina na si Asha Devi na isang housewife ang siyang nangangalaga sa magkakapatid habang walang reklamong nagtatrabaho ng double shift ang kanyang amang si Badri Singh. Bago pa siya naging luggage loader, nagtrabaho din siya sa factory at naging security guard din. Si Jyoti ang nag-iisang babae sa kanilang magkakapatid. At sa kabila ng diskriminasyon ng lipunan sa kababaihan, pantay-pantay ang pagtrato ni Badri sa kanyang mga anak. Ayon sa kanya, paano siya magiging masaya kung ang anak niyang babae ay hindi masaya? Sinikap niya din na bigyan ng pantay-pantay na oportunidad ang mga anak lalo ang nag-iisa niyang anak na babaeng si Jyoti. Sa kabila ng kawalan ng karapatan sa edukasyon ng mga kababaihan sa India, nagsumikap si Badri na pag-aralin si Jyoti na graduate naman sa Sai Institute of Paramedical and Allied Sciences sa Dehradun. Ang physiotherapy graduate ay agad na nag-apply ng internship sa ospital sa Delhi. Habang pumapasok sa St. Stephen's Hospital si Jyoti, nagtatrabaho din siya sa call center para makatulong sa gastusin ng pamilya. Iba man ang tingin ng mga tao sa pagkakaibigan ng babae at lalaki, hindi naman ito pinansin ni Jyoti at Awindra Pratap Pandey na nagkakilala noong kolehiyo sila. Magiliw ang nooy 22 years old na software engineer kay Jyoti. Inilarawan niya ang kaibigan bilang masayahin at masarap kausap. Hilig nila ang manood ng sine kung kaya't noong December 16, 2012, inaya niya si Jyoti na panoorin ang pelikulang Life of Pi. Halos alas 9 na ng gabi nang matapos ang pelikula. Sinubukang humanap ni Awindra ng masasakyan para maihatid mismo si Jyoti sa kanilang bahay. Ilang minuto pa ang lumipas, nagdesisyon na lamang sila na magtungo sa Monirka bus stop para mag-abang ng bus. 9:30 ng gabi, isang busang dumaan at nagtawag ng pasahero. Sa kagustuhan ng dalawa na makauwi, sumakay sila sa bus kahit alam nilang hindi ito charter bus at off-duty sa regular nitong ruta. Hiningian sila ng 10 rupees bawat isa ng binatilyong nagpasakay sa kanila at nag-assure na patungo ito sa Dwarka na malapit sa Mahavir kung saan nakatira si Jyoti. Sa loob ng bus, maliban sa driver na si Ram Singh, 35 years old, at ang konduktor na si Raju o Muhammad Afroz, 17 years old, may 4 pang lalaking inakala ni Jyoti na pasahero din. Hindi pa rin mapalagay ang dalawa at lalong tumindi ang kutob nila nang isara ang magkabilang pinto ng bus. Hindi rin pamilyar ang ruta na dinadaanan nila papuntang Dwarka. At nang questionin ito ni Awindra, dito na nagsimula ang bangungot ng magkaibigan. Ang 6 na kalalakihan sa loob ng bus ay magkakasamang pinagtulungan ang binata pagkatapos siyang pusalan. Sinubukang umawat ni Jyoti ngunit dinala siya ng kalalakihan sa likod na parte ng bus. Dito nagsimulang halin-hinang halayin ng mga lalaki ang kaawa-awang dalaga habang umaandar ang sasakyan. Halos 1 oras na nagpaikot-ikot ng bus sa Delhi habang patuloy na pinagpapasapasahan ang doktor. Hindi pa sila nasiyahan, sinaktan din nila ang biktima hanggang hindi na rin ito makapanlaban. Nang magsawa na ang mga salarin, ibinaba ang halos wala ng buhay na magkaibigan sa gilid ng kalsada. Hindi nagtagal, isang biker ang nakakita sa nakahundusay at halos wala ng mga saplot na sina Jyoti at Awindra. Agad siyang tumawag sa Delhi Police para matulungan ang dalawa.
Alas 11 na ng gabi nang dalhin sa Safdarjung Hospital ang magkaibigan. Maliban sa mga marka ng kagat sa iba't ibang parte ng katawan ng dalaga, matindi ang ginawa ng mga salarin sa masela niyang bahagi. Halos hindi naman makalakad si Awindra dahil sa mga natanggap niyang pambubugbog sa mga salarin. Sa kabila ng matinding pinsalang tinamo ng physiotherapy, naibigay niya ang mga importanteng detalye tungkol sa nangyari sa kanila ni Awindra. Naikwento niya sa pamamagitan ng pagkumpas ng kamay at pagsagot sa mga multiple choice questions ng mga otoridad. Nagbigay din ng salaysay si Awindra habang nasa ospital siya. Inirecord ang naturang testimonya na isinagawa sa harap ng Deputy Commissioner kung saan naibigay niya ang deskripsyon ng mga sospek at naidetalye niya kung ano ang nangyari. Agad binuo ang Special Investigation Team na pinangunahan ng Deputy Commissioner ng Delhi Police na si Pramod Kumar Kushwana. Sila ang nanguna sa investigasyon at pagpapabilis ng pag-aresto sa mga sospek. Binalikan din nila ang mga naunang report kung saan nakitaan nila ng pagkukulang ang kapulisan sa pagproseso ng pinangyarihan at ng mga ebidensya. Dahil dito, ilan sa kanila ay nasuspende dahil sa kanilang kapabayaan. Na-retrieve ang mga highway CCTV kung saan nakuhanan ang isang bus na tumutugma sa mga salaysay ng dalawang biktima. Kinontak nila ang operator ng charter bus kung saan sinabi nito na nakakontrata sila sa isang private school sa Delhi. Agad ding na-trace ang driver ng bus na si Ram Singh na tumugma naman sa isa sa mga sketches na base sa kwento ni Awindra. Kinabukasan, December 17, 2012, naaresto ang 4 sa 6 na sospek. Ang driver ng bus na si Ram Singh at ang kanyang kapatid na si Mukesh, 26 years old, ay naaresto sa kanilang bahay sa Ravidas Camp. Samantala, nahuli sa bihara sina Vinay Sharma, 20 years old, assistant gym instructor, at ang tindero ng prutas na si Pawan Gupta, 19 years old. Habang nasa kritikal na kondisyon pa rin ang dalawang biktima, nagsimula ang kabilaang protesta dahil sa karumal-dumal na sinapit ng magkaibigan. Libo-libong tao ang nagtipon-tipon sa New Delhi at iba't ibang bahagi ng India para humingi ng hustisya sa nangyari sa dalaga. Naging national movement ito dahil na rin sa hindi pantay na pagtrato sa mga kababaihan na nakakaranas ng pang-aabuso. Isinisigaw nila ang mabilisang paglutas sa kaso at pag-amen ng batas ng India tungkol sa mga kasong may kinalaman ang kababaihan. Ilang araw lang ang lumipas, nadakip naman ang 2 pang sospek na sina Akshay Thakur, 20 years old na nagpunta lang ng Delhi para sana maghanap ng trabaho, at ang menor de edad na si Muhammad Afres, 17 years old, ay nadakip naman sa terminal sa Delhi. Habang gumugulong ang investigasyon, patuloy namang lumalaban para sa kanyang buhay si Jyoti. Sumailalim siya sa ika-5 surgery noong December 19 para tanggalin ang natitira niyang bituka. Bagamat sinasabi ng mga doktor na stable ang kondisyon ng dalaga, nananatiling nakakabit ang mga aparato sa kanya. Nag-appoint na rin ang gobyerno ng pinakamagagaling na doktor para bantayan ang sitwasyon ni Jyoti na nasa ICU pa din. December 26, nagdesisyon ang Prime Minister na si Manmohan Singh na ilipad papuntang Singapore si Jyoti para mabigyan ng mas advanced na treatment. Hindi ito sinang-ayunan ng mga doktor lalo pat may hinala ang mga ito na ang desisyon ng Prime Minister ay dahil sa political pressure. Isang multi-organ transplant specialty hospital ang paglilipatan sa biktima na naging questionable din. Ayon sa mga doktor, kasalukuyang nasa ICU ang dalaga at wala itong schedule ng kahit anong transplant. Sa kabila ng pagtutol na ilipat si Jyoti ng ospital, inilipad pa rin ang biktima noong December 27. Sa 6 na oras na pag-travel ng biktima papunta sa Mount Elizabeth Hospital sa Singapore, inatake siya sa puso at nawala ng malay. Halos 3 minutong nawala ng pulso at bumaba ang blood pressure ng dalaga. Kinabukasan, lumala ang kondisyon ni Jyoti na hindi pa rin bumabalik ang malay. Sa kabila nito, patuloy na lumaban si Jyoti para sa kanyang buhay na ang tanging hiling ay maparusahan ang gumawa ng krimen sa kanilang magkaibigan. Sinubukan ng mga doktor ang lahat
para maging stable ang lagay ng biktima, ngunit huli na ang lahat. Nagkaroon na ng impeksyon at pneumonia ang dalaga. Hindi na rin maisalba pa ang physiotherapy dahil na rin sa brain damage. December 29, 4:45 madaling araw, Singapore time. Tuluyan ang binawian ng buhay si Jyoti Singh. Inilipad pabalik ang kanyang labi sa Delhi kung saan kirinimate ito noong December 30. Dismayado ang naiwang pamilya ni Jyoti dahil para sa kanila, huli na nang ilipad papuntang Singapore ang biktima. Naging mahigpit ang seguridad ng Delhi Police sa pagdating ni Jyoti dahil na rin sa kabilaang protesta na patuloy na nagaganap. Tumindi ang galit ng mga nagpoprotesta nang malaman ang pagpanaw ng dalaga. Sa kabila ng paghihigpit ng kapulisan, humigit 4,000 tao ang nagtipon-tipon para isigaw ang katarungan para sa dalaga. Nais nila na managot ang gobyerno dahil sa kakulangan ng batas na magpoprotekta sa mga kababaihang inaabuso. Pinaglalaban nila ang pagkakaroon ng awareness campaign na nagfo-focus sa gender equality dahil isa ito sa punot dulo ng karahasan sa India. Maraming grupo ang nagsimula ding magprotesta sa Mumbai, Bangalore, Kolkata para ipaglaban ang patas na karapatan ng kababaihan. Ang kasong ito ay umabot din sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa karumal-dumal na ginawa sa biktima. Maliban sa India, may mga nagprotesta din sa South Asia, London, New York at Sydney, Australia. Hindi man direktang nakialam ang ibang bansa, tahasan naman nilang kinundena ang gobyerno dahil ipinapakita lamang ang problema ng India tungkol sa tumataas na bilang ng mga gender-based na kaso tulad ng kay Jyoti Singh. Naglabas din ng travel advisory ang ilang bansa para paalalahanan ang mga babaeng turista na nais bumisita sa India na mag-ingat at kung maaari, huwag na muna magpunta sa naturang bansa. Sa mga unang report, hindi agad pinangalanan ng biktima dahil labag ito sa batas ng India. Maaari lamang ilabas ang tunay na pagkakakilanlan ng mga biktima kapag pumayag ang kanilang pamilya. Binigyan ng alias na Nirbhaya si Jyoti na ang ibig sabihin ay Fearless One. Tinawag na Nirbhaya case ang insidente para itago ang identity niya. January 5, isang report mula sa British press ang naglabas ng pangalan ni Jyoti Singh. Ayon sa kanyang mga magulang, wala silang dapat ikahiya dahil walang ginawang masama ang kanilang anak. Dagdag pa ng ama ni Jyoti, and I quote, "I am proud of her. Revealing her name will give courage to other women who have survived these attacks. They will find strength from my daughter." End of quote. Sa patuloy na investigasyon, inimpound ang bus na pinangyarihan ng insidente. May mga fingerprints din na nakuha sa loob ng bus na tumugma sa 6 na lalaki. Nakuha din ang bakal na ginamit kay Awindra at Jyoti. Ilang gamit din ng mga biktima tulad ng cellphone at damit ang nakuha mula sa mga sospek. Nagtugma ang mga DNA samples na nakuha sa dalaga at sa 2 sa sospek. Kinumpirma din mismo ni Awindra ang pagkakakilanlan ng mga laking kumuyog sa kanya at umabuso sa kaibigan. May mga marka ng ngipin ang 2 sa mga sospek na nagtugma sa dental records ng dalaga. Napag-alaman pa na ang bus ay hindi dapat kumukuha ng pasahero lalo na tinted ang bintana nito. Umaga bago ang insidente, magkakasama sina Ram, Mukesh, Raju, Vinay, Akshay at Pawan na nag-inuman bago magdesisyon na gawin ang krimen. Sa kagustuhan na magkaroon ng pera sa mabilis na paraan, nagdesisyon ang mga ito na mag-ikot sa Delhi para kumuha ng mga pasahero na bibiktimahin. Isang karpentero ang unang napagtripan ng 6 kung saan ninakawan at pinagtulungan nila ito bago iniwan sa isang flyover. Inireport ng biktima ang nangyari sa mga pulis, ngunit sinabi ng mga ito na hindi nila sakop ang pinangyarihan. Pagkatapos ng unang insidente, nagpaikot-ikot ulit ang grupo sa Delhi kung saan natsempuhan nila sina Jyoti at Awindra. Sa mga ebidensya at testimonyang nakalap, tuluyan ng sinampahan ang patong-patong na kaso ang 6 na suspect noong January 3, 2013. Umamin ang mga salarin sa ginawa sa 2 biktima pagkatapos ng ginawang interogasyon, ngunit binago nila ito bago pa nagsimula ang paglilitis noong February 5. Tikom man ang bibig ni Ram Singh na patuloy na pinaninindigan ng kanyang pagiging inosente,
Napag-alaman na madalas itong masangkot sa gulo sa kanilang lugar. Madalas din daw itong lasing at madaling uminit ang ulo kung kaya't hindi na ikinagulat ng mga kapitbahay ang kinasasangkutan. Habang dinidinig ang kaso, idinitine ang 5 sa Tihar Jail sa Delhi, samantalang nasa juvenile detention naman ang menor de edad na si Raju. Napabalitang inilipat sa solitary confinement si Mukesh dahil nakaranas di umano ito ng pang-aabuso sa kapwa preso. Sinubukan itong gamitin ng defense para sa inihain nilang plea deal ngunit hindi ito tinanggap ng korte. Bago pa man maipaba ang sentensya, natagpuan naman si Ram Singh sa kanyang selda na wala ng buhay. Dahil sa kabilaang protesta, binuo ang FTC o Fast Track Court of Delhi para mapabilis ang paglilitis at maparusahan ang mga suspect. Bago pa man nagsimula ang paggulong ng kaso, sinubukang mag-request ng mga otoridad na ites ang buto ng sinasabing menor de edad na si Raju para makita ang tunay niyang edad. Tinanggihan ito ng JJB o Juvenile Justice Board dahil ayon sa kanila, 17 years at 6 months old lamang ang sospek nang mangyari ang insidente. Suportado di umano ng mga school records, birth certificate at iba pang dokumento ang edad ng salarin. Sa kabila nito, naghain ng petisyon ang Janata Party para litisin ang sospek bilang adult dahil sa tindi ng ginawa nila sa dalawang biktima. January 28, 2013 nang dininay ng JJB ang petisyon at sinabing lilitisin ng sospek sa hiwalay na proseso sa juvenile court. Sa pagsisimula ng paglilitis, itinanggi ng mga sospek na may kinalaman sila sa nangyari kay Jyoti at Awindra. Ayon sa kanila, napilitan silang umamin dahil sa pagpapahirap ng mga pulis. Nagbigay din sila ng kanya-kanya nilang alibay sa kung nasaan at anong ginagawa nila gabi ng December 16. Una nang inamin ni Mukesh sa interogasyon na sa sobrang kalasingan ng kanyang kuya, siya na ang nagmaneho ng bus. Wala din daw siyang alam sa ginagawa ng mga kasamahan sa loob ng sasakyan dahil nakatutok lamang siya sa pagmamaneho. Ayon pa sa kanya, wala siyang narinig na ingay dahil nakasarado daw ang pinto sa driver's cabin at soundproof ito. Hindi pa man lumilipas ang 1 linggo, binawi niya ang mga unang salaysay at sinabing hindi siya kasama sa loob ng bus nang mangyari ang insidente. Patuloy pang nagpabago-bago ang testimonya niya na nakaapekto sa kanyang kredibilidad at sa pananaw ng publiko tungkol sa kanya. Ayon naman kay Akshay, wala siya sa Delhi nang mangyari ang insidente dahil bumiyahe daw siya noong December 15 pauwi ng Bihar. Ang mga sospek na si Pawan at Vinay ay magkasama naman daw nanood ng concert kung kaya't imposible na may kinalaman sila sa nangyari. Isa sa matibay na ebidensya ang testimonya ng mismong biktimang si Awindra tungkol sa nangyari gabi ng December 16, 2012. Ayon kay Awindra, nawalan siya ng malay pagkatapos pagtulungan ng 4 na kalalakihan. May kung anong bakal daw ang paulit-ulit na hinampas sa kanya na nagdulot na pagkabali ng kanyang binti. Bago pa siya nawalan ng ulirat, nakita niya kung paanong lumaban si Jyoti sa mga kalalakihan. Malungkot ding ikinuwento ni Awindra ang pagsasawalang bahala ng ilang nakakita sa kanila sa gilid ng kalsada kahit pa kitang-kita na malubha ang kanilang sitwasyon. Sa argumento ng defense, isinisi nila ang nangyari sa mga biktima. Ayon kay Manohar Lal Sharma, isa sa mga abogado ng mga sospek, bilang lalaki at babaeng hindi naman mag-asawa, hindi sila dapat pagala-gala sa 10 oras ng gabi at hindi sila dapat gumamit ng public transportation. Isinisi niya rin kay Awindra ang nangyari dahil hindi daw niya naprotektahan ang babaeng kaibigan. Ipresenta ang autopsy ng biktima na nagpakita kung gaano katindi ang mga pinsalang tinamo ng dalaga sa kamay ng mga kalalakihan. Ayon pa sa report, impeksyon at organ failure ang ilan lamang sa dahilan ng pagpanaw ng physiotherapist. Sa isa sa mga salaysay ng sospek, napansin niya daw na may hinihilang parang tali ang isa sa mga kasama niya mula kay Jyoti. Napag-alaman na ito ay na lumuha dahil sa matinding pinsala na dulot ng isang bagay na pilit isinuksok sa ibabang bahagi ng biktima. September 10, 2013 nang ilabas ng Fast Track Court ang kanilang sentensya.
Napatunayan na nagkasala sina Mukesh, Pawan, Vinay at Akshay. Hinatulan sila ng bitay sa pamamagitan ng pagbitin. Kinumpirma at sinuportahan ng Delhi High Court ang desisyon ng Fast Track Court na inilabas naman noong September 13. Nakasuhan din ang grupo sa ginawa nila sa karpintero habang sinuspende ang ilang opisyal na bumaliwala sa kanyang inireport na maaari sanang nakapigil sa nangyari kay Jyoti. August 27, 2015, nasentensyan sila ng 10 taong pagkakakulong para sa ginawa nilang pagnanakaw sa karpintero. Sa hiwalay na paglilitis sa juvenile na si Raju, inilabas ang hatol sa kanya noong August 13. Nasentensyahan lamang ng maximum of 3 years ang akusado, kasama na dito ang 8 buwang pananatili niya sa kulungan. Hindi kinatuwa ng pamilya ang hatol at ayon sa report, sinubukang dambahin ng isa sa mga kapatid ni Jyoti ang akusado sa loob ng korte. Dinitene sa reform facility si Raju kung saan nagsumiti ng post-release plan ang DCPU o District Child Protection Unit. Parte ng isinumiteng plano ay ang rekomendasyon na palitan ng pangalan at iba pang impormasyon ng akusado para maiwasan ang diskriminasyon o backlash dahil sa ginawa niya. Nakalaya ang akusado noong December 20, 2015. Natuto daw itong magluto at magtahi habang nakakulong sa reform house. Sinubukan daw nitong bumalik sa kanyang pamilya ngunit itinakwil siya ng kanyang mga magulang dahil sa ibinigay niyang kahihiyan. Ayon sa mga report, nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno ang akusado para makapagsimula ng bagong buhay. Nakatanggap ng 10,000 rupees at sewing machine si Raju na maaari niyang magamit bilang negosyo. Sa huling balita, namumuhay ng tahimik at nagtatrabaho bilang cook ang akusado sa Delhi. Samantala, ilang ulit pa ang sinubukan ng 4 na akusado na umapela sa korte. Umabot pa sa Supreme Court ang kanilang appeal na nagdulot ng delay sa pag-release ng kanilang execution date. Paulit-ulit namang tinanggihan ng korte ang apela ng grupo dahil sa tindi ng ginawa nila sa magkaibigan. Habang naghihintay ng execution date, nagbigay ng kontrobersyal na pahayag si Mukesh. Ayon sa kanya, mas kasalanan ng babae kapag sila ay nabastos ng lalaki. Hindi din daw pantay ang karapatan at papel ng babae at lalaki sa lipunan. Ang kababaihan ay dapat nasa bahay lamang at gumagawa ng mga gawaing bahay. Sinisi niya rin si Jyoti sa nangyari sa kanya dahil dapat daw na nahimik na lamang siya at hinayaan na lamang niya na gamitin siya ng kalalakihan. Sinubukan ng kanyang mga abogado na ilihis ang atensyon ng publiko at sinabing walang kinalaman ang personal na opinyon ng akusado sa legal defense. Lalo lang nagpuyo sa galit ang publiko dahil ipinakita lang ni Mukesh na hindi siya nagsisisi at wala siyang nararamdamang awa para sa 2 biktima. Paglipas ng halos 1 dekada, January 7, 2020, tuluyan nang inilabas ng korte ang petsa ng pagbaba ng hatol sa mga akusado. Una ng Senate ng January 22, 2020 ng alas 7 ng umaga ang pag-execute sa sentensya. Ngunit na-delay ito dahil ayon sa batas ng India, maring mag-file ng mercy plea ang mga akusado sa loob ng 14 days. Una nang naghain ng mercy plea ang mga abogado ni Mukesh para subukang mapababa ang unang hatol. Ginamit nilang grounds ang sinasabing pagpapahirap sa akusado ng kapulisan noong interogasyon na nagdulot daw ng sapilitan niyang pag-amit. Dapat din daw na i-reconsider ng korte ang kanilang sentensya dahil sa hindi tamang pagtrato sa akusado sa loob ng kulungan. Dinismiss naman ng Solicitor General na si Tushar Mehta ang claim ng defense dahil ayon sa kanya hindi ito sapat na grounds para sa mercy plea lalo pat hindi makatao ang ginawa nila sa mga biktima. Dagdag pa niya, ang legal system ay hindi nag-ooperate para bigyan ng marangya at magandang buhay ang mga inmate sa loob ng kulungan. Mananatili daw ang focus ng korte sa mga ebidensyang inilatag ng prosecution at sa tindi ng ginawa nila sa mga biktima. Hindi na tumagal pa ang paglabas ng desisyon ng presidente ukol sa pagmamakaawa ng kampo ni Mukesh. Dininay nila ang plea ng akusado para sa mababang hatol. February 2020 naman na magsumite ng plea ang kampo ni Pawan kung saan claim niya na menor de edad siya nang mangyari ang insidente.
Hindi ito tinanggap ng korte dahil ayon sa mga dokumentong nakalap, 19 years old na nga akusado nang gawin nila ang krimen. Inilabas ang huling hatol noong March 4, 2020 kung saan nanatili ang sentensyang bitay para sa 4 na akusado. March 20, 2020, sa kabila ng pag-aalok ng pagkain at maayos na damit, tinanggihan ito ng mga akusado. Inilabas na nakapiring sina Mukesh, Vinay, Pawan at Akshay sa kanilang selda at isinagawa ang sentensya bandang 5:30 ng umaga. Hindi man maibabalik ang buhay ng kanilang anak, masaya naman ang pamilya ni Jyoti na natanggap ng kanilang anak ang hustisya para sa kanya. Ilang dokumentaryo din ang inilabas tulad ng India's Daughter at Daughters of Mother India. Ang India's Daughter ay naglalaman ng iba't ibang interview mula sa mga kaibigan at pamilya ni Jyoti at isa sa mga sospek. Pinakita din ang naging epekto ng insidente sa India kung saan kabilang protesta ang naganap. May mga footages din mula sa stakeholders, defense lawyers at psychiatrists. Ipinakita din ng dokumentaryo kung paanong nakaapekto sa mga kaso ng pang-aabuso ang pananaw ng kalalakihan sa papel ng kababaihan sa lipunan. Hindi ito pinayagang ipalabas sa India dahil sa takot ng gobyerno na magdulot ito ng mas malaking gulo. Ipinalabas naman ito sa United Kingdom kung saan umani ito ng mga nominasyon at awards dahil sa naging impact at kontribusyon nito sa karapatan ng mga kababaihan. Sa patuloy na advocacy ni Badri at Asha, sinuporta nila ang mga dokumentaryong inilabas. Nais nila na maging aware ang mga tao sa nangyayaring diskriminasyon at pagkakait ng karapatan sa mga kababaihan lalo na sa India. Layunin nila na maging inspirasyon ng kanilang anak na si Jyoti na matapang na lumaban hanggang sa kanyang huling hininga para mahuli ang salarin. Nagkaroon din ng pagbabago sa ilang batas ng India na may kinalaman sa kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan. Nanatili ang fast-track court na nakafocus lamang sa mga kasong katulad ng kay Jyoti. Itinaas din ang mandatory minimum sentence sa 20 years. Tumaas din ang bilang ng mga nag-file ng kaso ngunit nananatili ang mga backlog dahil na rin sa mga naunang nag-aabang ng paglilitis. Nilaunch din ang helpline na 1091 na dedicated sa mga kasong may kinalaman sa mga kababaihan. Ipinasa din ang Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act of 2015 kapalit ng mga unang batas na sakop ang mga menor de edad. Sa bagong batas, maaari nang litisin ng juvenile na nasa edad na 16 to 18 years old sa adult court kapag malala at hindi makatao ang kinasasangkutang kaso. Binuo ng isang institusyon na pinangalanan na Nirvaya Trust. Ito ay sa tulong ng isang entrepreneur na si Sarvesh Kumar Tiwari at pamilya ni Jyoti. Ayon sa mag-asawang Singh, nais nilang ibalik ang tulong at suporta na natanggap nila nung ipinaglalaban ang hustisya para sa kanilang anak. Sa ngayon, patuloy pa rin ang suporta ni Asha at Badri sa pagbibigay ng awareness sa publiko ukol sa pagbibigay ng pantay na karapatan sa kababaihan. Nais din nilang mabago ang pananaw ng karamihan na hindi dapat i-normalize ang mga pang-aabuso sa mga babae. Layunin nila na maging safe ang India para sa mga kababaihan.